Naalala ko lang itong karanasan kong ito dahil sa mainit na usapin na naman ngayon sa bansa. Bago ang lahat, ako nga pala si Carlo. Pero Loloy ang tawag sa akin ng karamihan. Sir Neb, panahon yon ng Oplan Tokhang. Yung mga adik at pusher noon naging sobrang malikhain para hindi mahuli. At nakakahiyamang aminin, isa ako sa naging dahilan para makapagpatuloy ang ilan sa kanila sa pagbibisyo. Hindi naman ako adik. Gumagamit lang kung minsan para makatatag sa trabaho. Pero ngayon ay tinigilan ko na rin nga dahil hindi naman na ako namamasada. Oo, isa akong jeepney driver at noong panahon ng Tokhangan ay napagkakitaan ko ng husto ang aking jeep bilang pwestuhan ng mga adik na nagpa-pot session. Walang nakakahalata dahil ang bahay namin ay nasa bukid. Ang paradahan ng aking jeep ay sa may taniman ng mga kawayan at mapunong bahagi na nasasakupan pa rin ang aming konting lupain. Ang isang pangyayari na naging dahilan ng paghinto ko sa pagpupwesto sa jeep ay yung insidente sa 3 kabataang bumabatak sa jeep ko isang gabi. Tawagin na lang natin silang Tino, Oleg at Boy. Natutulog na kami ng aking mag-iina nung biglang may kumalampag sa aming pintuan. Nagising agad ako at ang misis ko. Ang nasa isip ko noon ay baka may nakapagturo na sa pagpapapwesto ko at aarestuhin na ako. Pero narinig ko yung boses ni Latino na mangiyak-ngiyak at humihingi ng saklolo. Hindi ko na pinalabas ang misis ko. Sabi ko lang ay maging alerto siya. Sinilip ko muna sa bintana si Latino at nakita kong palingon-lingon sa likod at nakatingala. "Hoy!" sabi ko mula sa bintana. "Ano ba yon?" "Kuya, papasukin mo kami! May aswang! May aswang sa jeep mo!" Napailing na lang ako. Kinuha ko yung nakatago kong sumpak bago binuksan ang pinto. Sa isip ko noon ay uunahan ko na yung 3 sakali mang may masama silang balak. Pero pagbukas ko pa lang ng pinto, biglang yumakap sa katawan ko yung 3 at halos ipagsiksikan ng sarili nila sa katawan ko. Pinagbabatukan ko para bumitiw sa akin. "Kuya, may aswang nga! Kuya Loloy, nasa jeep mo! Palipad-lipad!" Sa kapipilit ng mga ito na may aswang sa jeep, ay tinignan ko na rin yun. Habang papalapit ako sa paradahan, ay nakaramdam na ako ng kaba. Para bang may nakamasid sa akin. Nilingon ko yung 3 dahil baka plano pala nila ang lahat at titirahin na ako. Pero pagtingin ko ay magkakayakap sila habang nakasunod sa akin, pero nasa malayo pa rin. Napalunok na ako at inihanda ang sumpak. Nung matanawan ko yung jeep, ay wala naman akong napansing kakaiba roon. Pero biglang may kumalat na lansa. Hindi ko maipaliwanag ang katulad. Basta malansa at nakakasuka. Napatingala ako at doon na nga ako kinabahan ng husto. Napakayabong ng mga dahon ng puno sa paligid. Wala akong makita, pero alam kong may nakatingin sa akin. Ilang sandali nga ay nakarinig ako ng mga papalapit na yabag mula sa unahan. Tumatakbo yun, pero hindi ko makita. Dahil sa katangahan ko ay wala akong dalang flashlight. Malapit na yung mga yabag. Iniumang ko na lang sa harapang sumpak. Wala akong makita, pero pinaputok ko na lang at nakarinig ako ng pigil na atungal. Tinamaan ko yata. May dumamba sa akin, kaya napahiga ako sa lupa. Pagtingala ko ay doon ko nakita ang isang ibon na kasing laki yata ng aso. Para yung nahihirapang makalipad. Pero kalaunan ay pumahimpapawid at nawala na sa paningin ko. Hindi agad ako nakabangon, pero narinig ko ang sigawan ni Latino. Maya-maya ay nakita ko ang mga ito na papalapit na sa akin. Pinatayo nila ako at tinatanong kung nadali raw ba ako ng aswang. Nakita raw nilang lumipad na yon papalayo. Pinakiramdaman ko ang sarili ko. Wala naman akong sugat, pero nabigla talaga ako sa nangyari at sa nakita ko.
Pinatulog ko na lang sa may likod bahay yung tatlo, doon sa dirty kitchen namin. Dahil natakot din naman ako na baka lapain ng aswang ang mga yun kapag hinayaan kong umuwi sa kanila. Ayoko namang ihatid sila sa mga bahay nila dahil baka ako naman ang balikan ng aswang kapag pauwi na ako. Kinaumagahan ay tinignan ko yung jeep at wala naman akong nakitang sira doon. Hinatid ko na rin yung tatlo sa terminal at kinausap sila na huwag ipagsasabi ang nangyari dahil baka may magsumbong sa mga pulis. Lalo na at magtataka yung mga tao kung ano ang ginagawa nila sa jeep. Simula nang mangyari yon ay sa tapat ng bahay ko na lang pinaparada yung jeep. Hindi na rin ako nagpapwesto. Sina Tino, Oleg at Boy naman ay nalaman kong nagparehab. Natauhan ng mga walang ya nang makakita ng aswang. Ako po si Jumer. Sa ngayon po ay balik probinsya na ako. Pero ang ibabahagi kong karanasan ay nangyari sa Cubao, kung saan namamasada pa ako dati ng taxi. Panahon na hindi pa uso yung Grab. Naalala ko lang nung isang gabi nang madaanan ko ang horror channel nyo, kaya naisipan ko ring ipadala. Tandang-tanda ko pa kasi ang mga pangyayari nun. 24 anyos ako nang masagasaan ako ng isang taxi. Doon po nagsimula ang kwento ng kababalaghan sa buhay ko. Tambay ako nun. Palkong kantsawan ako sa bahay namin. Ibig sabihin palamunin. Kasi sa aming 5 magkakapatid ay ako lang yung walang trabaho. Aminado ako na noong araw talaga may katamaran ako. Mainipin, sawain sa trabaho, kaya laging nagre-resign. Madalas basta na lang umaalis. Kaya lagi akong busog sa sermon ng papa ko. Wala raw akong mararating kung wala akong ambisyon sa buhay. Si mama naman ang lagi kong tagapagtanggol. Sabi ni mama hayaan lang daw ako ni papa sa gusto kong gawin. Darating din daw ang araw na ako mismo ang magsisipag kapag nagkapamilya na ako. Basta pagdating sa akin, laging magkakontra sina mama at papa. Dahil wala nga akong trabaho, kaya ako ang naging utusan sa amin. Hindi naman ako makareklamo. Isang hapon ay inutusan ako ni Papa na bumili ng gamit niya sa hardware. Habang papunta ako roon, naging mabilis yung mga sumunod na pangyayari. Hindi ko alam kung paano. Basta pagtawid ko ay bigla ko na lang nakita yung humaharurot na sasakyan. Isang taxi na tumutumbok sa akin. Huli na para makaiwas ako. Ramdam ko pa yung pagbangga sa akin at pagtalsik ko. Tapos ay hindi ko na alam kung ano ang kasunod nun. Nag-blackout na kasi ang paningin ko at pakiramdam. Pero tama pala ang kasabihan na ang masamang damo ay matagal mamatay. Akalain ko bang mabubuhay pa ako matapos kong mabundol ng taxi. Sa ospital, nagising ako na nasa tabi ko sina mama at papa. Si mama iyak ng iyak sa sobrang saya na buhay pa ako. Pero si papa hanggang ospital naninermon pa rin. Mabuti na lang daw at sinagot ng taxi driver ang pagpapagamot sa akin. Niwala man lang daw akong ipon para sa sarili ko. Tulad niyan, naaksidente ako. Kung may trabaho raw akong matino, malamang hindi ko na kailangan ng tulong ng ibang tao para ipagamot ang sarili ko. To the rescue na naman ang mama ko. Aba, natural lang daw na ang nakasagasa sa akin ang magpapagamot dahil kasalanan niya yun. Gusto ko na lang sanang takpan ang tenga ko at pumikit uli habang nagtatalo sina mama at papa sa harapan ko. Pero sa halip na mapapikit, ay napadilat pa ako ng husto nang makita ko ang isang parang usok na korteng tao. Inaninag kong mabuti. Nakatayo sa bandang paanan ko. Natigil sa pagbabangaya ng mga magulang ko dahil napansin nila yung reaksyon ko. Tanong agad ni mama kung bakit. Tinuro ko yung usok na korteng tao. Tinanong ko kung ano yun. Nagkatinginan sila mama at papa kasi hindi pala nila nakikita yung nakikita ko. Ang akala nga ni papa umaarte lang ako at nagluloko para mahinto sila sa pagtatalo. Sabi ko hindi.
may nakikita talaga ako. Tapos pinilit ko si mama na ilabas na ako ng ospital. Kaso hindi pa raw pwede hanggat hindi sinasabi ng doktor. Babangon nga sana ako pero hindi ko nagawa. Masakit ang balakang at mga binti ko. Para akong bata nun. Sabi ko kay mama, wag na niya akong iiwan doon. May multo. Natatakot ako. Si papa tinawanan lang ako. Ang laki ko raw na damulag, matatakotin pa ako. Dahil nga paborito ako ni mama at bine-baby talaga niya ako. Kaya si papa na lang muna ang pinauwi niya. Nagpapakuha na lang siya ng damit. Nung kaming dalawa na lang ni mama, akalain mo bang kakantahan pa ako ng lalabay para raw makatulog uli ako? Ipikit ko lang daw ang mga mata ko para hindi ko na makita ang sinasabi kong multo. Nakatulog naman ako ng maayos dahil sa lalabay ni mama. Nakakatawa man dahil binata na ako pero ganun talaga eh. Baby pa rin ako ni mama. Nung magmulat uli ako ng mata, ay nakita kong nakasubsob ang ulo ni mama sa gilid ng kama ko sa ospital. Nakatulog na rin pala siya sa pagbabantay sa akin. Naalala ko yung usok na nakita ko. Luminga ako. Buti naman at wala na. Nakaramdam ako ng pagbabanyo kaya dahan-dahan akong tumayo. Ayokong gisingin si mama dahil maiistorbo ko yung pagtulog niya. Maingat yung mga hakbang ko. Unti-unti lang kasi ramdam na ramdam ko pa rin yung pananakit ng balakang pababa ng binti ko. Awa naman ng Diyos sa pamamagitan ng maliliit kong hakbang ay nakarating pa rin ako sa banyo na nasa gilid lang ng silid. Hindi kasi private ang silid na yon, kaya walang CR sa loob. May 3 pang kama na bakante. Nagkataon na ako lang ang pasyente nung araw na yon. Pagbukas ko ng pinto ng CR, muntik na akong matumba dahil nakakita na naman ako ng multo sa pangalawang pagkakataon. Tulad ng una kong nakita, parang usok lang din na korting tao. Pero meron ng muka. Mukha ng isang malungkot na lalaki. Nakatitig sa akin na parang may gustong sabihin pero hindi bumubuka ang bibig niya. Alam niyo yung usok na gumagalaw, di ba? Ganon ang katawan at ulo niya. Gumagalaw-galaw pero korting-korting tao talaga siya. Hindi ko nakontrol ang takot ko. Napasigaw ako. Nagising naman agad si mama. Mula sa kwarto tumakbo siya papunta sa akin. Ako naman nagmamadali sa paglalakad pabalik ng silid. Nagkasalubong kami. Nagkakandabulol ako sa pagsasabi kay mama kung ano ang nakita ko sa banyo. Habang inaalalayan niya ako sa paglalakad pabalik sa kwarto. Sa uulitin daw ay huwag akong lalabas mag-isa. Magpasama raw ako sa kanya. Sabi ko kay mama ayoko na ron. Hindi nga ako namatay sa aksidente pero mamamatay naman ako sa takot. Nagtataka ako. Bakit bigla akong nakakita ng multo? Hindi ko maintindihan. Nanlulumong napaupo si mama sa tabi ko. Sabi niya baka raw nabuksan ang third eye ko dahil sa aksidente. Hayaan ko raw. Kakausapin niya yung doktor para makalabas na ako ron. At paglabas daw namin ay sasamahan niya ako sa albularyo para malaman kung tama ang hinala niyang nabuksan nga ang third eye ko. Hindi pa ako pinayagan ng doktor na makalabas. Mga 1 linggo pa raw. Napabuntong hininga na lang ako ng malalim. Dinalaw ako ng taxi driver na nakabangga sa akin. Isang matandang lalaki pala. Ang pangalan niya ay Ogie. Pero tawagin na lang daw siyang Tatay Ogie. Humingi siya ng pasensya sa akin. Ang nangyari daw kasi ay biglang nanakit ang batok niya at nanikip ang dibdib. Kaya hindi niya nakontrol ang manibela at nabangga nga niya ako. Gusto ko sanang magalit sa perwisyong naidulot niya sa akin. Kaso naman ang mukha ni Tatay Ogie kung titignan ay yung tipong mahihiya ka na lang na magalit. Napakalamlam ng mata niya. Nakakaawang tignan. Bayukos na rin siya. Halatang marami ng hirap na pinagdaanan sa buhay. Kaya nasabi ko na lang na ayos lang po. Buhay pa naman ako. Sabi niya nalaman niya mula kay Papa na naghahanap daw ako ng trabaho. Sa loob-loob ko, si Papa talaga.
nasa ospital pa ako, inihahanap na ako ng trabaho. Sabi ni Tatay Ogie, dalawa raw ang taxi na nilalabas niya. Ang isa ay binili niyang second hand at ang isa naman ay sa bayaw niya. Kung gusto ko raw ay pwede kong ilabas ang sa bayaw niya. Sabi ko naman, tanungin niya muna ako kung marunong ba akong magmaneho. Pero sinabi na rin pala ni Papa sa kanya na dati akong driver sa isang kumpanya. Mukhang naigawa na rin ako ni Papa ng biodata o resume. Iniwan sa akin ni Tatay Ogie yung address niya. Puntahan ko na lang daw siya kapag nakalabas na ako ng ospital at naisipan kong ibiyahe yung taxi. Pinaalala rin niya sa akin na wala na akong iintindihin sa bayarin sa ospital. Siya na raw ang bahala. Tapos nagpaalam na. Pagtalikod niya ay napabalikwas ako ng bangon. Papano ay nakita kong may nakasakay sa likod niya. Nakatalikod na sa tingin ko ay babaeng kuba na maliit. Mahaba ang buhok, sabog na sabog. Nakatakip sa mukha ng lumingon sa akin. Tatawagin ko sana si Tatay Ogie para sabihin yun. Pero mabilis na niyang naisara ang pinto. Kahit natakot ako, pinilit kong makatayo uli at maglakad ng paunti-unti. Bala ko siyang sundan. Nung makarating na ako sa pintuan, ay biglang bukas naman ang pinto. Si Mama na nakabalik na. Nagulat pa nang makita akong palabas. Saan daw ba ako pupunta? Sinabi ko kay Mama ang tungkol sa nakita kong nakasakay sa likod ni Tatay Ogie. Kaya kailangan ko siyang sundan. Nayakap ni Mama ang sarili sa pangingilabot. Pero sabi niya, siya na lang ang hahabol kay Tatay Ogie para sabihin ang nakita ko. Hirap pa kasi talaga akong maglakad. Mga ilang minuto ring nawala si Mama. Pagbalik niya ay dismayado niyang sinabi sa akin na hindi niya naabutan ng matandang lalaki. Hindi niya alam kung nakasakay na ba agad o naglakad sa direksyong hindi na niya nakita. Hindi ko maiwasang mag-alala para kay Tatay Ogie. Kung ako ngang nakakita lang sa nakapasan sa kanya ay takot na. Ano pa kaya siya na may pasan-pasan mismo sa halimaw na yon? Hindi ko alam kung multo ba yun o ano. Basta nakakatakot. Parang babaeng demonyo. Ang hirap ipaliwanag kung ano nga ba talaga yon. Nung panahon na yon, wala pa akong nalalaman sa ganong uri ng nilalang o espiritu. Kaya hindi ko talaga masabi ng maayos kila nanay kung ano ba talaga yung nakita ko. Basta dinescribe ko na lang sa kanila. Si Papa umentra na naman. Sabi ay baka raw sinasabi ko lang yun para may dahilan ako na huwag pumasok na driver ni Tatay Ogie. Siyempre nga naman, nakakatakot. At si Mama maaawa naman daw sa akin dahil natatakot ako. Sa inis ko kay Papa ay sinabi kong tatanggapin ko ang alok ni Tatay Ogie sa akin. Sa oras na makalabas ako ng ospital, panindigan ko raw ang sinabi ko. Sa loob ng 1 linggo ko pang pananatili sa ospital, ay iba't ibang klase ng multo na ang nakita ko. Magmula sa walang muka, may muka, at yung mga itsurang tao talaga na palitaw-litaw lang sa iba't ibang sulok ng ospital. Alam kong multo sila dahil hindi nakasayad ang mga paa nila sa simento. Para na akong mababaliw nun. Kulang na lang wag na akong gumising hanggat hindi pa ako lalabas dun. May mga gabing umiiyak ako habang sinasabi sa sarili ko na tama na. Ayoko nang makakita ng multo. Nung sa wakas ay palabas na ako ng ospital, mas marami pa akong nakita sa bandang emergency room. Siguro sila yung mga namatay doon. Napaisip tuloy ako kung totoo bang may langit at impyerno. Kung meron, bakit parang nananatili yung mga kaluluwa sa lupa? O may dahilan kaya hindi pa sila tuluyang makatawid sa kung saan man sila tutungo? Nung makalabas na nga ako ay buo na ang desisyon ko na pupuntahan ko si Tatay Ogie para kausapin tungkol sa alok niyang trabaho. Pero sabi naman ni Mama, gusto muna niyang magpatingin ako sa albularyo para maipasara ang third eye na nabuksan sa akin nang maaksidente ako. Gusto ko sanang pagbigyan si Mama, pero sabi ko saka na lang.
gusto ko munang matulungan si Tatay Ogie. May kinalaman sa demonyong nakapasan sa kanya. Inaasahan ko na ang magiging reaksyon ni Mama na pipigilan niya ako. Huwag na lang daw akong makialam kasi baka sa huli ay ako pa ang mapahamak. Pero naawa kasi talaga ako kay Tatay Ogie. Siguro ang nakasakay sa likod niya ang dahilan kung bakit nananakit ang batok niya at naninikip ang dibdib. Naisip ko tuloy na yun din ang dahilan kaya niya ako nabangga. Kaya kung tutuusin, may kasalanan sa akin ang espiritu na yon. Sa loob-loob ko, humanda siya sa akin. Ako na lang mag-isa ang nagpunta sa albularyo. Hindi para sa sarili ko, kundi para magtanong kung anong magagawa kong tulong kay Tatay Ogie kung sakaling makita ko ulit ang nakapasan sa kanya. Nung makausap ko yung albularyo, kinumpirma niya na nabuksan nga ang third eye ko. May ginawa siya para malaman yon. Naglabas siya ng kandilang itim, nag-orasyon, at maya-maya ay lumikha ang kandila ng kakaibang usok. Usok na korting demonyo. Kaya napaiktad ako at napaatras sa kinauupuan ko. Hinipan niya yung kandila at hinawi yung maitim na usok. Tumango-tango at saka sinabi sa akin na sigurado na siya na bukas nga ang third eye ko dahil ang mga taong may ikatlong mata lang ang makakakita ng ginawa niya. Wala raw siyang duda na dahil yon sa nangyari sa aking aksidente. Tapos pinag-usapan na namin yung tungkol sa nakapasan kay Tatay Ogie. Ayon sa kausap kong albularyo, may dalawang rason lang siyang nakikita. Posibleng ang nakapasan daw o nakasakay sa likod ni Tatay Ogie ay bunga ng isang kulam. Baka may nagawan siya ng mali o may galit sa kanya at yun ang paraang iginanti sa kanya. Posible rin naman daw na may nagambala siyang masamang espiritu sa isang lugar na dahilan para sakyan siya nito. Sabi niya sa susunod na makita ko yung nakapasan kay Tatay Ogie, dasalin ko lang daw ang orasyon na ibibigay niya sa akin. Hindi ko raw yun mapapaalis sa isang beses lang. Kailangan lagi hanggang sa tuluyan kong mapabitaw kay Tatay Ogie. Pero kailangan din ay may pakikiisa sa akin ng matanda. Kumbaga ay may paniniwala. Kasi kung wala ay mahihirapan daw ako. Kung siya naman daw mismo ang gagawa, ay pupwede rin kung mapapapayag ko na magpunta sa kanya tuwing alas 6 ng gabi. Depende ang itatagal sa higpit ng kapit ng masamang espiritu. Matapos na ipaliwanag sa akin ang ilan pang bagay tungkol doon, ay kumuha siya ng malinis na papel at sinulat doon ang orasyon na bibigkasin ko. Umalis ako sa bahay ng albularyo na bit-bit ang pag-asang matutulungan ko si Tatay Ogie. Nagpunta ako sa bahay ng matanda. Tinuntun ko yung binigay niyang address sa akin. Sa pagkakataon na yon, ay wala akong nakitang nakasakay sa kanya. Kaya medyo napanatag ako. Nagulat ako nang makita ko yung bahay niya. Medyo malayo sa bahay namin. Malaki yung bahay niya, oo. Pero kahoy at giray-giray pa. Tapos halos walang gamit sa loob. Ang nasa isip ko ay nakakaluwag naman siya sa buhay. Nagawa pa nga niyang tustusan ang gastos ko sa ospital. Nung magkausap na kami, sa harap ng pagkakape ay inamin niyang mula sa naipon niya sa bangko ang ginamit niyang pambayad sa bills ko sa ospital. Inipon daw niya yon para sana sa pagka-college ng anak niya. Pero naintindihan naman daw ng anak niya na hindi muna makakapasok ngayong taon dahil may nadisgrasya siya. Ganun daw talaga ang buhay. Wala namang may gusto sa nangyaring aksidente. Pasalamat pa nga raw ang pamilya niya dahil hindi siya namatay. Kahit na ospital din pala siya gawa ng aksidente. Nanikip kasi nga yung dibdib niya at nanakit ang batok. Para tuloy akong nakonsensya. Napansin niya siguro yung paglinga ko sa loob ng bahay niya. Huwag ko raw pansinin ang giray-giray niyang bahay. Nag-file na siya ng loan sa SSS para maipagawa. Masyado na raw kasing matanda ang bahay at marami na ring bagyo at iba pang unos na pinagdaanan. Mas inuna lang niya ang pagpapaaral sa 3 niyang anak. Pero nasa plano na rin niya
na ipagawa yung bahay. Hindi ko masabi-sabi sa kanya yung tungkol sa nakita kong nakapasan sa kanya nung dalawin niya ako sa ospital. Kasi baka makadagdag pa yun sa problema niya. At total naman ay hindi ko pa ulit yun nakita. Kaya naisip kong tsaka ko na lang sasabihin kapag nakita ko uli. Nagsara ang usapan namin sa pagkakasundo na ilalabas ko yung taxi ng bayaw niya. Pagkahatid sa akin sa labas ay pumasok na uli sa loob ng bahay si Tatay Ogie. Sinara na niya yung pinto. Nabigla ako nung mapatingin ako sa bintana ng bahay nila. Doon sa ikalawang palapag, nandoon yung nakita kong nakapasan sa kanya. Nanlilisik ang mga matang nakatingin sa akin. Ang gusto ko sana ay sabihin kay Tatay Ogie, pero ewan kung bakit naunahan ako ng takot. Tumalikod na ako nang maalala kong nasa bulsa ko yung papel na sinulatan ng albularyo ng orasyong kailangan kong bigkasin kapag nakita ko raw uli yung masamang espiritu. Nanlalamig ang kamay ko nang dukutin ko sa bulsa yung papel. Humarap ako sa bahay ni Tatay Ogie. Hindi na ako tumingin sa bintana kung saan ko nakita yung masamang espiritu. Nagsimula kong basahin ang nakasulat sa papel. Sa ibang lengguwahe yun nakasulat, pero sinabi naman sa akin ng albularyo kung ano ang ibig sabihin nun. Paulit-ulit kong binigkas. Narinig kong sumara yung bintana ng pabalibag, kaya napatingala uli ako roon. Wala na yung masamang espiritu. Mukhang tinablan siya ng orasyon na binasa ko. Kaya lang syempre, alam ko naman na hindi basta ganun lang. Alam ko na maraming beses ko pang kailangang gawin yun bago ko siya tuluyang mapaalis. Kinuwento ko kay Mama ang nangyari habang nagluluto siya. Sa pagkabigla niya ay muntik pa siyang mahiwa ng kutsilyo. Sabi ko wag na niyang sabihin sa iba, lalo na kay Papa. Basta sa aming dalawa na lang. Alam ko na hindi maiwasan ni Mama ang pag-aalala at ayoko nga sana siyang bigyan ng alalahanin. Kaya ko lang naman sinabi sa kanya dahil ang hirap din ng wala kang masabihan sa mga nangyayari. Matibay naman si Mama. Malakas siya kahit mukha siyang mahina. Kaya okay lang siguro na siya ang sinabihan ko sa lahat ng nangyayari sa akin. Magulo kasi ang utak ko nun. Pabago-bago ako ng isip. Ilang araw ko nang nilalabas ang taxi ng bayaw ni Tatay Ogie at ilang araw na rin kaming magkakasama sa kalsada. Pero hindi ko pa ulit nakita yung nakapasan sa kanya. Yung papel ng orasyon, bit-bit ko lagi. Nakalagay sa wallet ko. Para sa oras na kailanganin ay may magagawa ako. Isang beses nga, pumarada muna ako para magmerienda sa isang mamihan. Nakita kong padating ang taxi ni Tatay Ogie. Alam kong paparada rin siya roon para kumain. Pareho kaming mahilig sa mami eh. Pero nagtaka ako dahil hindi pa siya bumababa. Paglingon ko uli sa kanya sa paradahan, nakita ko na naman yung masamang espiritu na nakapasan sa kanya. Tapos siya parang naninikip na naman ang dibdib. Hinimas din niya yung batok niya. Hanggang sa bigla ay sinakal na siya ng masamang espiritu. Patakbo akong lumapit sa taxi niya. Kinatok ko ng kinatok dahil nakikita kong nahihirapan na siyang huminga. Nakasara kasi yung bintana ng taxi. Hindi ko alam kung si Tatay Ogie ba ang nagsara o yung demonyong nakapasan sa kanya. Yung masamang espiritu na yun, dahan-dahan ang paglingon niya sa akin. Nakangisi ng aasarang mga mata. Hindi ako magkanda-ugaga sa pagkuha ng papel sa wallet ko. Nahulog pa yung wallet ko. Nabitawan ko kasi sa sobrang panginginig ng mga kamay ko. Pagkadampot ko sa wallet ay nagmamadali kong hinugot yung papel at binigkas ang orasyon. Nangangatal man ang boses ko ay tinuloy ko pa rin. Pero nagsisimula pa lang ako. Nakita kong mula sa likod ni Tatay Ogie ay inaabot ng demonyo ang manibela. Hindi na ako nakatiis. Nagsisigaw ako at humingi ng tulong sa mga tao sa mamihan. Hindi kasi nila nakita agad yung nangyayari dahil wala namang tao sa paradahan.
Nagtakbuhan sila palapit sa amin habang napapaandar na ng masamang espiritu yung taxi. Si Tatay Ogie naman ay hawak pa rin ang dibdib niya na parang nai-stroke na. Habang gumagawa ng paraan ng mga tao na mapahinto ang taxi, ako naman ay mas pinili kong basahin ang orasyon. Mabilis, mariin. Buong buo ang loob ko at pilit kong inalis ang takot. Wala akong ibang nasa isip kundi ang kaligtasan ni Tatay Ogie. Nakita ko naman na napahinto nila ang sasakyan bago pa bumangga sa kung saan. O baka dahil din sa binasa kong orasyon. Basta kahit papano ay nakahinga na ako ng maluwag. Kahit alam ko na posibleng hindi pa tapos ang masamang espiritu sa pagpapahirap kay Tatay Ogie. Dapat sana ay tatakbo na sa ospital si Tatay Ogie, pero biglang umigi ang pakiramdam niya. Papano ay nawala yung nakasakay sa likod niya. Pinapasok siya ng may-ari ng mamihan sa loob ng bahay at doon muna pinagpahinga. Gusto sanang tawagan ng asawa niya o mga anak pero tumanggi siya. Ayaw niya raw. Hindi ko na matiis. Habang nagpapahinga ay sinabi ko sa kanya kung ano talaga ang dahilan ng pagsakit ng batok niya at paninikip ng dibdib. Isang nilalang ng dyablo, demonyo, masamang espiritu na nakapasan sa kanya. Hindi maipinta ang mukha ni Tatay Ogie sa pagkabigla. Tapos ay saglit siyang napaisip kung kailan nagsimula ang pangangapal ng batok niya at paninikip ng dibdib. Pilit niyang inalala. Maya-maya ay meron na siyang naalala. Yung babaeng naisakay niya sa taxi. Nadaanan lang daw niya sa madilim na kalye. Isang gabing malakas ang ulan. Nakaitim na bestida yung babae at may belo na itim. Pauwi na sana siya pero sa awa niya sa babae ay sinakay pa rin niya. Nung una malapit lang ang sinabing lugar kaya pumayag siya. Pero nung magbago ang lugar na pinapupuntahan sa kanya ay doon na rin daw nagbago ang isip niya. Ayaw na niyang ihatid dahil napakalayo. Aabutin siya ng madaling araw bago pa siya makauwi. Tsak na mag-aalala ang pamilya niya. Pinipilit pa rin daw siya ng babae pero hindi man lang daw nakikiusap. Basta pinipilit lang siyang ihatid doon sa sinasabi niyang lugar sa bandang dulong bahagi ng Rizal. Ang ginawa raw niya ay binaba niya yung babae. Sa tingin niya ay hindi naman delikado ang lugar na pinagbabaan niya. May iba namang tao roon pero sigurado siyang nagalit yung babae sa kanya. Bubulong-bulong daw habang bumababa. Parang sinusumpa siya. Hindi niya inintindi kasi hindi siya naniniwala sa mga ganoon. Nung paandarin na niya yung taxi palayo ay nakita pa niya sa salamin sa gilid ng taxi na tumatawa yung babae na parang baliw. Kinabukasan din daw noon ay nagsimula ng mga pal yung batok niya tapos nananakit na sinasabayan nga ng paninikip ng dibdib. Sinama ko si Tatay Ogie sa albularyong kausap ko. Kinuwento namin ang karanasan niyang yon sa babaeng nakaitim. Sabi ng albularyo, naniniwala siya na ang babae ang nagsumpa kay Tatay Ogie at nilagyan nga ng pabigat sa likod. Susubukan daw niyang gamutin si Tatay Ogie sa abot ng makakaya niya. Ang mga tao raw na may kakayahang magsumpa ng ganoon ay yung may malakas na kapangyarihang itim. Pero dahil sa sinabi ko na mukhang tinatabla naman ng orasyon, ay napanatag ang loob ng albularyo na makakaya rin namin yung gapiin. Nagritual muna siya sa loob ng 1 oras sa loob ng silid niya habang kami ni Tatay Ogie ay naghihintay sa sala. Nung matapos siya ay si Tatay Ogie naman ang inorasyonan. Tapos ay nagsulat siya ng panibagong orasyon. Ngayong tukoy na niya ang pinanggagalingan ng nakasakay kay Tatay. Mas malakas daw ang bagong gawa niyang orasyon. Binigyan niya kami ng tag-1 kopya para kung sakali raw na hindi makaya ni Tatay na basahin yun at nandoon ako ang magbabasa para sa kanya. Binilinan niya si Tatay Ogie na oras na maramdaman ang pananakit ng batok at paninikip ng dibdib ay bigkasin agad niya ang orasyon.
Ganon lagi ang gawin niya hanggang sa tuluyang makabitaw ang sakay. Ginawa naman ni Tatay Ogie ang bilin ng albularyo at ganoon din ako. Para akong bodyguard ni Tatay Ogie. Bantay sarado ko ang kilos niya kung may kakaiba at kung may nakasakay ba uli na masamang espiritu sa kanya. Sa tuwing mananakit pa lang ng batok niya ay binabasa na agad niya ang orasyon. Lagi yun. Tapos sinabayan pa niya ng pagsisimba ng halos araw-araw. Minsan kasama niya ako hanggang sa hindi na nga makasakay ulit ang masamang espiritu sa likod niya. Matibay na pananalig din sa Diyos ang nagligtas sa kanya. Para naman makabawi ako sa perang pang-aral sana ng anak niya, palihim kong binibigyan ng baon yung mga anak niya kapag medyo maganda ang kita ko. Hindi ko rin naman kasi kayang maibalik ng buo yung malaking halaga na ginastos niya sa akin sa ospital. Kaya palihim lang ang pag-aabot ko sa mga anak niya. Dahil alam kong maprinsipyong tao si Tatay Ogie at hindi niya yun tatanggapin. Pero kalaunan, nalaman din niya. Nadulas ang anak niya sa pagsasabi. Naging halos kapamilya na namin sila. Si Papa naman natuwa dahil nagtagal ako sa pagiging taxi driver at nakatulong din ako sa kanila. Tama naman si Mama. Nung magkapamilya na ako, ay natuto akong magsipag sa buhay. At oo nga pala Sir Neb, hindi ko na pinasara ang third eye ko dahil parang na-enjoy ko na ang makakita ng mga kakaibang nilalang. Kwento ko lang po yung karanasan ng isang kakilala ni Papa na jeepney driver. May tindahan kasi kami sa terminal ng jeep. Palitan sila nanay at papa sa pagbabantay noon. Si nanay tuwing umaga at si papa naman tuwing gabi. Yung dalawa naming nakatatandang pinsan ay katulong sa pagtitinda, lalo na tuwing gabi. Dahil si papa ay nagtatrabaho pa rin sa munisipyo tuwing umaga hanggang hapon. Kapag hindi pa dinadalaw ng antok si papa, ay nakikipagkwentuhan pa siya sa mga driver na bumabiyahe kahit gabi. Doon niya nalaman ang tungkol sa kababalaghan na nararanasan ng isang driver. Natawagin na lang nating Tony. Ang sabi kapag daw wala ng pasahero si Tony, ay hindi pa rin niya nadaramang nag-iisa siya. Lalo na kung gabi. Parang may sumasabay raw na hindi naman niya nakikita. Binibiro pa siya nila Papa na baka guardian angel niya raw yun. O kaya ay espiya ng misis niya dahil baka nambababae siya. Nung mga sumunod na araw ay nagiging kwentuhan na sa terminal ang nararanasan ni Tony. Noon daw kapag inaabot siya ng tumal sa pilahan, lalo na at gabi, ay natutulog siya sa jeep. Pero nung mga nagdaang araw ay hindi na siya makatulog ng matiwasay sa jeep. Kapag daw nakapikit siya ay damang-dama niya ang presensya ng ibang tao sa loob. Para daw nakayuko sa kanya at pinapanood siyang mabuti. Pero kapag dumilat siya ay wala naman daw tao. Atas ng kuryosidad, yung isang driver na tawagin na lang nating Ato ay sinamahan si Tony na matulog sa jeep niya isang gabi. At doon nga ay napatunayan daw ni Ato na talagang may kakaiba sa jeep ni Tony. Para daw silang may kasama na hindi nakikita. Mabigat sa dibdib ang naging karanasan niya sa jeep. May pakiramdam daw siya na may babaeng nakaupo sa dulo, doon sa may papalabas na. Pero kapag nilingon niya ay wala naman daw siyang nakikita. Sunod na gabi ay tinignan din ni Papa at iba pang driver yung jeep ni Tony. Nagsitambay sila doon. Noong umpisa ay maayos naman daw. Pero habang tumatagal at nagkukwentuhan sila habang nagpupusoy, ay nakadarama na sila ng lamig. Hindi yung lamig na dahil lang sa hangin ng gabi, kundi para daw may aircon na nakatodo ang buga. Maya-maya raw ay may naririnig na silang haluyhoy. May umiiyak na babae. Nagsipagbabaan na sina Papa para hanapin yung umiiyak. Pero pagtingin uli nila sa jeep ay may nakita silang malabong figura ng babae na nakaupo sa may dulo. Doon sa may labas.
wala ni isa kina Papa ang may lakas ng loob na lapitan yun dahil alam nilang hindi ito tao. Pinilit pa rin makabiyahe ni Tony kinaumagahan. Nung mga panahon na yon ay bayaran daw ng kuryente kaya kailangan pa rin kumayod kahit na may kilabot. Pero unang biyahe pa lang ay pumarada na uli si Tony. May pumipitik daw sa likuran ng jeep. Tumutok-tok sa ilalim. Kaya sa tansya niya ay sa krus ang problema. Ang naisip daw noon nila nanay na siyang nasa tindahan ay baka gawa noong nagmumultong babae ang pagkasira ng jeep ni Tony. Pinapayuhan na raw nila si Tony na magpaalbularyo dahil baka may nagambala ito. Pero hindi na pala kailangan dahil lang may dumating na mekaniko para tulungan si Tony sa pag-aayos ng jeep ay may natuklasan sila. May sako sa ibabaw ng diferensyal, yung mismong sa gitna ng asa. Tinalian daw ng alambre yung sako. Tapos may mga grasa pa, kaya hindi ka agad napansin. Noong binuksan ng sako, ay nangilabot ang mga nakakita. Buto at bungo ng tao ang laman noon. Napamura si Tony at kitang-kita raw talaga na nagtayuan ng mga balahibo sa braso nito. "Paanong sumabit yan dyan?" tanong daw ni Tony. "Hindi yan sumabit lang pre," sabi naman noong driver na pinsan ni Papa. "May nagsiksik talaga niyan dyan. Hindi naman basta sasabit ng ganyan yan. Tinalian pa. Ang ayos ng pagkakalagay oh. Ang tanong ay, anong intensyon at ginawa yan?" Walang nakaalam ng intensyon ng kung sino mang naglagay ng sako ng buto ng tao sa puwetan ng jeep ni Tony. Kung bakit yun tinago roon at sino ang naglagay ay isa ring misteryo. Hindi rin nakilala kung sino ang may-ari ng mga buto. Pero sigurado sina Papa na babae yun base sa nagpakita at nagparamdam sa kanila sa jeep. Pinabendisyonan na lang ni Tony yung jeep at pagkatapos noon ay nawala na yung kakaibang kilabot na nararamdaman niya roon. Magandang araw po Sir Nebkero at sa lahat ng nakikinig sa Pinoy Creepypasta. Pakitago na lang sana ako sa pangalang Bing. Ang kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa isang kakilalang taxi driver na may ginawang masama pero bandang huli napilitan siyang pagbayaran nito kahit pa pilit niyang tinakasan. Asawa ng pinsan ko yung tinutukoy kong taxi driver. Mas matanda sila sa akin ng mahigit 20 years. At nangyari ito noong 1997 kung kailan 12 years old pa lang ako. Tawagin na lang nating Ate Pina yung pinsan ko. Tapos Kuya Dado yung asawa niya. Bata pa lang ako ay hindi ko na gusto yung si Kuya Dado. Natatakot ako sa kanya dahil iba siya kung makatingin sa mga kapatid at kalaro kong babae. Malapit sa plaza ang bahay nila Kuya Dado. Kaya kapag naglalaro kami doon ng mga kapatid ko at lumabas siya ng bahay nila ay gumagawa ako ng paraan para makauwi kami o pumunta sa ibang lugar. Iba nga kasi yung pakiramdam ko sa kanya. Hindi ko alam kung ako lang yung nakakapansin kay Kuya Dado. Pero dahil bata pa ako noon ay wala akong pinagsabihan ng pagkailang ko sa kanya. Hanggang sa noong 12 years old na nga ako ay may ginawa siyang krimen. Hindi naman yun na-chismis sa lugar namin. Parang inside information lang sa aming magkakamag-anak. Isang araw ay kinausap kaming magkakapatid ng mga magulang namin. Seryoso at mahina ang boses nila nanay at amang. Pinagsabihan nila yung dalawa naming kapatid na babae na huwag lalapit kay Kuya Dado. Kapag daw nakita nila ay tumakbo agad pa uwi. Kami namang tatlong lalaki ay maging mapagmatsyag kapag nasa labas yung dalawang babae dahil nga kay Kuya Dado. Kinabahan na ako kaya nangunguna ako sa pagtatanong kung bakit. Sabi ni na amang may ginahasa at pinatay daw na estudyante si Kuya Dado. Narinig daw ng isa naming kamag-anak na nag-iiyak si Kuya Dado kay Ate Pina. Umamin daw ito sa nagawa at sinabi na
nilibing niya sa malayong lugar yung bangkay. Huwag na lang daw kaming maingay sa iba pa dahil baka madamay pa kami. Sa mga kaanak naming nakaalam ng krimen ay wala ni isa ang nagsuplong kay Kuya Dado dahil natatakot ding madamay. Noon ay hindi ko napigilang aminin kila nanay at amang na noon pa man ay hindi na talaga maganda ang kutob ko rito, kaya iniiwas ko sa kanya yung mga kapatid ko. Tama lang daw ang ginawa ko. Samantala, si Kuya Dado ay nanatiling malaya sa loob ng ilang linggo. Nakapamasada pa nga uli hanggang sa isang araw ay nagkagulo sa kanila. At dahil malapit yon sa plaza ay maraming nakasaksi ng nangyari. Hindi raw makalabas sa taxi si Kuya Dado. Wala naman daw nakakapansin noong umpisa, pero yung yumugyog ang taxi ay tsaka yun nakaagaw ng atensyon. Si Kuya Dado raw pala ay nagsisisigaw at humihingi ng saklolo na mailabas siya dahil sa isang babaeng nakasakay sa passenger seat. Nakita rin halos ng lahat ng usisero yung babae. Nakasuot daw ng maruming school uniform. Magulo ang maiksing buhok at putikan. Puro putik din daw ang muka at mga braso. Si Kuya Dado ay nasa likurang upuan at halos basagi ng salamin para makalabas. Naguluhan man ng mga tao ay tinulungan nila si Kuya Dado na makalabas. May bumasag ng bintana ng taxi at doon siya sumuot. Pagtingin sa passenger seat ay wala na roon yung babae. Pero yung tambay na bumasag sa salamin ay biglang nanigas at bumagsak sa lupa. Ilang saglit lang at nagsisigaw na ito. Nakapirmi lang daw sa lapag yung tambay. Bumubuka ng bahagya ang bibig. Pero ang mga sigaw niya ay parang sa pinapatay. Boses babae na umiiyak at nagmamakaawa. Kilabot na kilabot daw yung mga nakakita. Si Kuya Dado naman ay nag-iiyak at paulit-ulit na humihingi ng tawad. Bigla raw nagsalita uli yung tambay, pero galit na ang boses. Boses babae pa rin, pero parang nadagdagan daw ng boses ng galit na lalaki. At ang sinasabi ay ibalik siya sa kanyang mga magulang at pagbayaran ni Kuya Dado ang kanyang ginawa. Doon na raw napaluhod si Kuya Dado at humingi ng tawad at sinabing susuko na siya. Sa barangay hall na katabi lang ng plaza nagpunta si Kuya Dado at doon ay sinabi sa kapitan na susuko siya sa mga pulis dahil sa krimen na nagawa niya. Pagkatapos noon ay bumalik na sa normal yung tambay na sinaniban ng biktima ni Kuya Dado. Hanggang ngayon, Sir Neb, ay nakakulong si Kuya Dado. Yung nangyari sa taxi niya ay naging urban legend na dito sa amin. Masayang umaga po sa lahat ng nakikinig sa Pinoy Creepypasta. Isang tunay na karanasan po ang ibabahagi ko na hanggang ngayon ay bumabagabag sa akin tuwing maiisip ko. Ako po si Jay. Nakatira kami sa Marikina. 27 ang edad ko nang magsimula akong mamasada ng jeep. Nabili po namin ng second hand ng jeep sa tita ko, kapatid ng tatay ko. Balisa asawa po niya yon. Kaso nag-abroad na yung asawa niyang driver. Sa ibang bansa nakakuha ng trabaho bilang truck driver doon. Kaya binenta nila sa amin yung jeep. Pandagdag sa gastos nila sa pag-alis ni tito. May trabaho naman ang tatay ko noon, kaya sa akin pinamaneho yung jeep. Nung una ayoko pa nga sana. Napilitan lang ako kasi naggagamot noon ang nanay ko sa sakit niyang diabetes. Nagkataon na nagsara yung company na pinapasukan ko. Kung matetenga ako baka hindi kayanin ni tatay yung mga gastos namin. Meron pa kasi akong kapatid na nasa high school pa lang at meron ding college, 2. Kahit tuloy hindi ko kursunada na mag-drive ay napilitan ako para makatulong pa rin. May bakanting lote malapit sa bahay namin. Wala pa kaming sariling garahe kaya doon ko naisip na iparada yung jeep. Isang gabi patulog na ako nang
makarinig ako ng maliliit na boses. Parang sa mga bata. Tumingin ako sa orasan. Pasado 9:00. Nainis ako kasi ang nasa isip ko, yung mga bata sa kapitbahay. May kapitbahay kami na maraming anak. Tapos yung mga anak noon na halos magkakasunod lang ang edad, hinahayaan na pag-alagala lang sa kalye kahit gabi na. Ilang beses na ngang nagmuntik-muntikang masagasaan yung maliliit nun, pero hindi pa rin nadala. Napapabundong hininga na lang ako. Kasi 9:00 na mukhang nagtatakbuhan pa rin sa kalye. Gustong gusto ko na kang lumabas at pauwiin sila. Kaya lang mahirap kausapin ng mga magulang ng mga batang yon. Yung tipong nagpapaliwanag ka pa lang, inaaway ka na. Gusto na agad makipaggera. Kaya tinakpan ko na lang ng unan yung tenga ko. Naririnig ko pa rin, kahit na nakatakip na ako ng unan. Binuksan ko na lang yung earphone at nakinig ng musika. Mas okay na yun, kesa marinig ang nakakairitang paghahabulan at pag-iingay ng mga bata sa labas. Paggising ko kinaumagahan, habang nag-aalmusal kami nila nanay, tinanong ako ni tatay kung bakit tanghali na ako gumising. Dapat daw ay maaga ako namamasada para makarami at makauwi rin ako ng maaga. Sabi ko napuyat kasi ako, gawa ng ingay ng mga bata kagabi. Anong oras na ako nasa kalye pa rin. Sino raw bang mga bata? Sino pa ba? Kundi yung mga anak ng mag-asawa naming kapitbahay na maiingay din, lalo na kapag nagbabangayan. Alam na lahat ng mga kapitbahay namin ang baho nilang mag-asawa dahil din sa ingay nilang mag-away. Nakita kong nagkatinginan sila nanay at tatay. Sabi ko totoo naman po, di ba? Pero nagulat ako nang sabihin ni nanay na hindi naman ang sinabi kong ingay ng mag-asawang yun ang pinagtataka nila ni tatay, kundi yung sinabi kong ingay ng mga bata kagabi. Kasi wala naman daw ang pamilya ngayon dyan sa bahay nila. Umuwi ng probinsya dahil bakasyon ng mga bata sa eskwela. Natigilan ako. Umuwi ng probinsya? Kailan pa? Nung makalawa raw. Nakita raw mismo ni nanay nung paalis na yung mag-anak. Alangan naman daw nakauwi agad. Ang sabi nga magbabakasyon. Ang balik ay bago magbukas ulit ang klase. Parang hindi ako makapaniwala kasi malinaw na malinaw sa pandinig ko kagabi yung boses ng mga batang naglalaro. Tumayo ako at sumilip sa bintana. Mula roon, tanaw ko yung bahay nila. Nakita ko nga na saradong-sarado yung bahay. May padlock yung pinto. Ibig sabihin, wala ngang tao. Hindi ko yun napansin nung nagdaang araw. Naguguluhan akong bumalik ng mesa. Kung ganon sino yung mga narinig kong naglalaro pa sa oras na yon ng gabi? Sabi ni nanay baka naman daw nanaginip lang ako. Si tatay naman ang sabi baka ibang mga bata ang narinig ko. Hindi na lang ako kumibo. Tinuloy ko yung pag-aalmusal habang iniisip pa rin kung sino nga ba yung mga batang narinig ko kagabi. Sa tingin ko mga 3 hanggang 4 na bata pa yun. Lumabas ako para i-check yung jeep bago ako pumasada. Paglapit ko ay dinig ko yung mga yabag na parang pababa ng jeep galing sa loob. Mga maliliit na yabag. Nagtatakbuhan. Parang nag-uunahan sa pagbaba. Natigilan ako. Wala namang nakasakay. Bakit ganoon? Pinagmasdan ko yung loob ng sasakyan. Habang nakatitig ako ron, ay nananayo yung mga balahibo ko. Parang nakakaramdam ako ng hindi maipaliwanag. Ayoko ng ganoon na pakiramdam. Kaya pilit kong binura sa isip ko ang narinig kong mga yabag. Alam nyo naman siguro yung tunog ng bumababa ng jeep. Ganun eksakto at hindi lang isa. Parang marami. Naalala ko tuloy yung boses ng mga batang narinig ko kagabi. Nung masiguro kong maayos ang kondisyon ng jeep, ay nagpaalam na ako kila nanay. Namasada na ako. Sa kabila ng ingay ng mga sasakyang kasabayan ko at nagkukwentuhang mga pasahero ay narinig ko pa rin yung mga boses ng batang yon na tandang-tanda ko pa dahil narinig ko nga kagabi.
yung boses ng mga batang naglalaro. Nagtaka ako. Nilingon ko yung loob ng jeep. Wala naman akong nakitang mga batang pasahero. Maliban sa isang batang babae na tahimik namang nakasandal sa kasama niyang nanay niya siguro. Nagpatuloy ako sa pagmamaneho at nagpatuloy din yung mga munting boses na yon sa tenga ko. Hindi tuloy ako makapag-focus sa manibela. Muntik pa kaming bumangga. Nagalit sa akin yung mga pasahero sa malakas kong preno. Katakot-takot na paghingi ng pasensya ang ginawa ko. Natakot ako na maulit yun. Kaya matapos kong ihatid yung mga pasahero sa dapat nilang babaan, ay pinaandar ko muna yung jeep patungong simbahan. Yun ang naisip kong paraan para mawala ang gumugulo sa akin. Humingi ako ng paggabay sa Panginoon. Dasal ko na hawakan niya sana ang manibela ng jeep na minamaneho ko para makaiwas kami sa disgrasya. Pagkagaling sa simbahan ay pinagpatuloy ko na yung pamamasada. Awa ng Diyos ay wala na akong narinig sa tenga ko at naging maayos naman ang biyahe hanggang sa makauwi ako sa amin. Nabanggit ko kay tatay, ano kaya kung magpagawa kami ng sarili naming garahe? Total mukhang matatagalan pa naman ang pagiging jeepney driver ko. Gusto rin daw niya. Ang kaso ay hindi raw papayag ang nanay ko na alisin ang lugar ng mga halaman. Yun lang daw ang nakikita niyang pwesto na pwede naming gawing garahe. Napabuntong hininga na lang ako. Kaya ko sinasuggest kay tatay yun ay dahil nagdududa ako na may kinalaman ng bakanting lote sa boses ng mga batang naririnig ko sa hating gabi. Inakbayan ako ni tatay at sabi wag daw akong mag-alala. May plano siyang bilhin ng bakanting lote na katabi namin. May nakapagbulong daw sa kanya na binibenta yun ng may-ari sa murang halaga dahil magmamigrate na sa ibang bansa. Kaya nga raw magfa-file siya ng loan para mapaghandaan na niya. Kapag daw nabili namin, edi yun na yung magiging garahe namin. Pwede pa kaming bumili ng isa pang sasakyan dahil may kaluwagan din naman yung bakanting lote. Pero pinaalala ko kay tatay na sa oras na mabili niya kailangan pabindisyonan muna namin. Oo naman daw. Hindi ko na binanggit kay tatay ang duda ko na may kababalaghang bumabalot doon, kaugnay ng naririnig kong mga munting boses. Siguro naman kapag nabindisyonan yon ay mawawala na ang kung anumang masamang espiritu na nandoon at gumagamit sa mga bata at hanggang sa loob ng jeep ko ay nakakarating. Kaya lang naisip ko, kailan pa kaya mabibili ni tatay ang bakanting lote? Nung gabi ring yon, ayun na naman. Narinig ko na naman ang naglalarong boses ng mga bata. Kinikilabutan talaga ako. Kinukumbinsi ko na lang yung sarili ko na huwag pansinin at mawawala rin yun. Ang hirap nga lang hindi pansinin, lalo na kapag nasa biyahe na ako. Minsan hindi ko naririnig yung pag-aabot ng bayad ng pasahero dahil sumasalit sa tenga ko yung mga boses. Kapag ganoon nagdarasal ako ng paulit-ulit sa isip ko hanggang sa mawala na sa pandinig ko. Epektibo naman, pero nangingilabot pa rin talaga ako sa isipin na baka nga may mga batang multo na nakasakay sa jeep ko. Isang araw nagulat ako. May bisita si tatay at sabi ni nanay ay albularyo daw yon. Nagtaka ako kung bakit nagpatawag ng albularyo ang tatay ko. Ang unang pumasok sa isip ko ay baka naririnig na rin niya ang naririnig ko tuwing gabi. Pero sabi naman ni nanay, kumpare raw ni tatay ang albularyo. Si Mang Hiner, galing probinsya. Nakiusap na kung pwede raw ay tumigil sa amin ng 1 linggo at may aayusin lang ng mga dokumento. Pumayag naman daw si tatay. Doon nga sana patutulugin sa kwarto ko, pero ayaw ni Mang Hiner. Tama na raw siya sa mahabang upuan at 1 pirasong unan. May naglaro agad sa utak ko. Makakatulong sa akin ang albularyo sa pagresolba ng problema ko sa nakakatakot na boses ng mga paslit na gumugulo sa akin. Sakto pumasok si tatay sa trabaho at si nanay naman ay naglalaba sa likuran. Nilapitan ko yung albularyo
na inaayos yung mga damit niya sa dalang malaking bag. Naupo ako sa tabi niya. Nahalata agad niya na meron akong gustong ilapit sa kanya. Kaya sabi niya ay sabihin ko na raw. Luminga muna ako. Siniguro ko na kaming dalawa lang ang nandoon. At saka ako binanggit sa kanya ang tungkol sa naririnig kong mga munting boses. Pinuntahan namin yung bakanting lote. Pinakiramdaman niya. Hinawakan niya yung jeep ko. Tapos ay pumasok siya roon. Ilang segundo lang at bumaba na rin siya. Sabi niya habang nililibot ulit ang bakanting lote, mukhang hindi roon ang problema, kundi sa jeep mismo. Nagulat ako. Pwede bang maging haunted ang isang jeep? Paano? Lahat daw ng bagay at lugar ay posible. Tulad sa kung paano nasasaniba ng isang tao. Nung libutin niya yung bakanting lote, ay wala siyang naramdaman na kakaiba. Hindi gaya sa pagsampa niya sa jeep. Doon daw ang bigat ng naramdaman niya. Hindi siya pwedeng magkamali. Maraming kaluluwa ang nandoon. Sabi ko, nabili lang namin ng second hand yung jeep. Tinanong niya ako kung naaksidente na ba yung jeep na yon. Kung may namatay na ba roon o ano ba ang pagkakaalam ko na masamang nangyari doon. Kilala ko kako yung may-ari ng jeep. Tiyuhin ko at sa pagkakaalam ko ay wala pang aberyang pinagdaanan yung jeep. Kung ganoon daw ay isang pangyayari lang ang pwedeng maging posibleng dahilan. Baka raw may napuntahang lugar ang jeep kung saan naroon ang mga kaluluwa ng mga batang naririnig ko. Maaaring sumakay sila sa jeep, sumama at inakalang bahagi pa sila ng mundo. May tinanong ako kay Mang Hiner sa mahinang boses. Hindi ko alam kung bakit biglang pumasok sa utak ko na itanong yon. Kung may paraan ba para makita ko ang mga batang multo? Tanong din ang sinagot niya sa akin. Kung sigurado daw ba ako na gusto kong makita ang mga yon. Sa boses nga lang daw natatakot na ako. Yun pa kayang makita ko sila. Hindi ako nakaimik agad. Pero maya-maya sabi ko, sigurado naman ako na kaya niyang paalisin ang mga multong yon. Pero bago sila paalisin, gusto ko muna silang makita. Na-curious kasi ako kung sino ba talaga sila. Anong mga itsura nila. Sabi ng albularyo, marunong naman daw siyang magsagawa ng pagbubukas ng third eye. Madali lang daw magbukas, pero hindi yun basta-basta nasasara. May mga proseso pa raw na pagdaraanan dahil posibleng may mga espiritong humadlang sa pagsasara. Paalala pa ni Mang Hiner, sa oras na magbukas ang ikatlong mata ko, posible rin na bukod sa multo ng mga bata ay may iba pa akong makitang mga nilalang na hindi ordinaryo. Kaya bago ko raw ipagawa sa kanya ay tsakin ko muna sa sarili ko kung kakayanin ko. Chinat ko yung tito kong nasa abroad na dating may-ari ng jeep. Hindi ko na inilihim sa kanya ang nararanasan ko. Pero sinabihan ko siya na huwag nang sabihin kahit kanino. Mula sa kanya ay nalaman kong huling beses na nagamit ang jeep niya bago ibenta ay naarkila sa isang okasyon sa Antipolo. Binigyan ako ni tito ng kontak sa umarkila kung gusto ko pa raw ng detalye. Madali ko naman natuntun yung tao at natuntun ko rin yung lugar na pinagdausan ng okasyon. Kasama ko si Mang Hiner. Kaso ayon sa albularyo, wala naman siyang naramdaman na kakaiba sa lugar na yon na posibleng panggalingan ng mga batang multo. Paalis na kami nang tawagin kami ni Aling Cora. Siya yung umarkila ng jeep. May naaalala raw siya na huminto sila sa tabi ng isang bangin. Gabi pa naman daw yun at nakakatakot talaga yung lugar. Kwento niya, gabi sila bumiyahe pa uwi mula sa Antipolo. Dahil karamihan sa kasama nila sa okasyon ay gusto ng gabing biyahe para iwas traffic daw at hindi rin mainit. Tapos bigla na lang huminto yung sasakyan sa gilid mismo ng bangin. Kaya pala, ang sabi ng driver ay may nakita siyang mga bata na nakatambay doon.
Ang liliit pa raw. Mga 5 bata na ang edad ay nasa pagitan ng 4 hanggang 8 taon. Bababain pala sana niya para tanungin kung ano pang ginagawa nila ron sa ganoong oras ng gabi. Delikado at kung nasaan ang mga magulang. Pero nung ihinto na nga niya yung jeep sa gilid at bumaba na siya, bigla raw nawala yung mga bata. Pati nga raw sila ay bumaba at hinanap yung mga bata. Nagpalinga-linga sila. Kapag ginala mo raw yung mga mata mo ron, talagang kikilabutan ka kahit wala kang nakikitang kahit na ano na nakakatakot. Sinigawan sila ng matandang kasama nila sa loob ng jeep at sabi ay magsibalik na sila sa sasakyan dahil walang mga bata. Hindi sila mga tao. Ayun at nagkatakutan na daw at nagunahan sila sa pagsampa sa sasakyan. Pati yung driver nila nagmamadali na rin na paandarin yung jeep. Pero nakakapagtaka na ayaw pang umandar. Maganda raw ang kondisyon ng jeep. Ilang beses sinubukan. Bumaba pa uli yung driver para tignan kung ano ang sira. Kaso wala namang nakitang sira. Nung subukan ulit na paandarin, ay tsaka biglang umandar. Topic daw nila ang pangyayaring yon hanggang sa nasa okasyon na sila. Sabi ng albularyo, ngayon ay sigurado na siya kung saan nanggaling ang mga batang multo na nananahan ngayon sa jeep ko. Sa lugar na yon, sa bangin. Malakas ang kutob niya na ang mga bata ay maaaring biktima ng aksidente sa lugar, pagkabangga o pagkahulog sa bangin. Sumakay sila sa jeep at hanggang ngayon ay hindi pa sila nakakababa roon. Habang pauwi, natanong ko si Mang Hiner kung bakit ko naririnig ang mga boses ng mga batang multo. Bakit ako lang? Meron daw talagang mga taong tulad ko na kahit hindi nakabukas ang third eye ay may malakas na pandama at pandinig sa mga elementong hindi nakikita ng mata. Buo na ang pasya ko. Gusto kong makita ang mga batang yon. Kaya naman palihim naming sinagawa ng albularyo ang pagbubukas sa third eye ko sa loob ng kwarto ko. Pinahiga niya ako at pinapikit. May pinahid siya sa noo ko, sa palad at talampakan bago niya sinimula ng isang mahabang ritual. Nakatulog na nga ako sa tagal. Ginising na lang niya ako. May pinahid uli mula naman sa talampakan ko, palad at noo. Nag-iba na yung pakiramdam ko nun. Bigla akong nilamig na parang nanlalaki ang ulo ko. Naririnig ko yung patuloy na pag-oorasyon ng albularyo. Pero bukod sa boses niya ay may iba pa akong naririnig. Mga boses na hindi ko alam kung sino-sino ang may-ari. Hindi na lang boses ng mga bata. Meron na ring matatanda, babae, lalaki. Halo-halo na. Kaya nataranta ang utak ko. Wala akong naiintindihan sa sinasabi nila. Yung pakiramdam na para kang binabangungot. Nung umakyat na ang takot sa utak ko, ay napasigaw ako ng tama na. Sabay balikwas ko ng bangon. Tinapik ako ng albularyo sa balikat at sabay sabi na okay na. Bukas na ang third eye ko. Naghalo ang emosyon ko. Na-excite ako na natakot din. Kinabukasan ay hindi ko naabutan si Mang Hiner. Umalis daw at may nilakad. Pero sa amin pa rin naman uuwi. Kabado ako nang pumunta ako sa bakanting lote. Para kunin ang jeep. Inaasahan ko na makikita ko na rin sa wakas ang mga multo ng bata. Pero nagtaka ako dahil wala akong nakita maski isa. Gabi na nang makauwi ako mula sa pamamasada. Dahil sa pagod ay pansamantalang nawala sa isip ko yung multo ng mga bata. Naisip ko na matutulog na agad ako. Pagkagarahe ko ng jeep sa bakanting lote ay humakbang na ako papunta sa bahay namin. Pero nakakailang hakbang pa lang ako, biglang may sumutsot sa akin. Maliit na boses na nanggagaling sa likuran ko. Kinabahan ako. Hindi ko alam kung lilingunin ko ba o tatakbo na ako papasok ng bahay namin. Inisip ko kasi na syempre bukas na yung third eye ko, na ako mismo ang nagdesisyon na magpabukas
para makita yung mga multo. Pero nung nasa ganoong sitwasyon na nga ako, bigla akong nakaramdam ng takot. Paano kung paglingon ko ay tumambad na sa akin ang mga itsura nila? Nakakatakot at duguan tulad sa mga nababasa kong kwento at napapanood sa mga palabas. Paano kung bigla nila akong atakihin? Hindi ako handa. Basta na lang akong nagpabukas ng third eye na hindi iniisip ang mga pwedeng mangyari. Hindi ako lumingon. Isang hakbang pasulong, may narinig uli akong sutsut. Isang hakbang uli at meron na namang sumutsut. Sinasabayan ang bawat hakbang ko, kaya unti-unti na akong lumingon. Nanlaki ang ulo ko. Paglingon ko ay wala akong nakita. Madilim at tahimik ang paligid. Walang multo tulad ng inaasahan ko. Pero pagpaling ko muli sa harapan, ay doon na ako binulaga ng 5 bata. Halo ang babae at lalaki. 3 ang maliliit pa sa kanila. 2 lalaki at 1 babae. Tapos 1 babae at 1 lalaki naman yung medyo malaki na. Napalunok ako. Pero hindi lang yata laway ang nalunok ko. Pati yung dila ko na rin. Hindi ako makasigaw. Mga nakangiti sila sa akin. Pero naliligo sila sa mga sarili nilang dugo. Kita ko rin ang mga sugat nila sa katawan. Parang meron pang sunog ang balat. Napatalon-talon ako sa takot bago nagtatakbo. Pero sa halip na pauwi ng bahay, ay papasok pa sa bakanting lote. Paano kasi nakaharang sila sa daraanan ko papunta sa amin. Nagtago ako sa likod ng jeep. Nangangatog ako sa sobrang takot. Lamig na lamig ang pakiramdam ko habang nagsisisi at nagtatanong sa sarili ko kung saan ko nakuha ang lakas ng loob na pabuksan ang third eye ko. Hindi ko naman naririnig ang mga boses nila sa pagkakataong yon. Pero ramdam na ramdam ko ang presensya nila sa paligid. Sunod-sunod ang pag-aantanda ko na sana ay hindi nila ako makita sa pinagtataguan ko o hindi na nila ako takutin. May ilang minuto na rin ako ron na wala namang lumalapit na multo o kumakalabit. Kaya dahan-dahan na akong tumayo. Sinilip ko sila. Wala akong nakita. Hindi ko sila nakita sa kinatatayuan nila kanina. Nung bigla ay makarinig ako ng mga yabag na naglulundagan doon mismo sa loob ng jeep ko. Naglalaro na naman sila at naririnig ko na naman ang mga boses nila. Nakatingin ako sa sahig ng jeep. Kita ko talaga yung paggalaw dahil sa paglundag. Mula sa pagtitig ko ron ay unti-unti ulit nabuo ang bulto ng mga multo. Nagpakita na naman sila at hindi nga ako nagkamali ng hinala. Nagtatalunan sila sa loob ng jeep ko habang duguan sila. Kaya naglawa ang dugo sa jeep. Kahit ganoon, hindi mo mababakas ang lungkot sa mga mukha nila. Masaya sila sa ginagawa nilang paglalaro. Parang hindi nila alintana na mga multo na lang sila. Hindi na sila nakatingin sa akin. Yung tipong ang buong atensyon nila ay nasa paglalaro nila sa loob ng jeep. Natulala talaga ako sa mga sandaling yun. Gustong gusto ko nang kumaripas ng takbo. Pero ayaw makisama ng mga paa ko. Daig pa ang napako sa lupa. Nagulat pa ako nung biglang may humila sa akin palayo ng konti roon. Si Mang Hiner. Sabi niya hinanap niya ako sa tatay ko. Ang sabi ay nakita na akong dumating pero hindi pa ako pumapasok ng bahay. Baka raw may ginagawa pa ako sa jeep kaya pinuntahan na niya ako. Alam kasi niya na bukas na ang third eye ko at nakutuban niyang kailangan ko ng tulong niya. Pinatabi ako ni Mang Hiner. May gagawin siya para mapaalis na ang mga batang multo sa jeep. Lumapit siya roon. May kinuha sa likuran ng pantalon niya. Isang mahabang tela na kulay pula. Nilatag yon sa sahig ng jeep mula sa unahan hanggang dulo. Tapos ay bumaba siya. Pumikit at nag-orasyon.
bumanggit din siya ng mga dasal para sa kaluluwa ng mga bata. Pagkadasal niya ay kinuha uli niya ang tela at pinagpag ng pinagpag. Maraming beses habang sumasambit pa rin ang dasal at orasyon. Tinanong niya sa akin kung ilang bata ang nakita ko. Sabi ko 5. Pinakuha niya ako ng 5 kandila. Tinirik namin sa loob mismo ng jeep. Nagtaka ako kung bakit hindi niya nakikita ang mga multo. Sabi niya siya mismo ang nagsara ng third eye niya. Bilang albularyo, alam ng mga kaluluwa na nakikita niya sila at marami raw humihingi ng tulong sa kanya. Hindi naman daw niya kayang solusyonan ang problema ng bawat kaluluwang lalapit sa kanya. May limitasyon din ang kakayahan niya, kaya pinili niya na huwag makialam sa mga nasa kabilang mundo na. Maliban kung manggagambala sila. Kahit naman daw hindi niya nakikita ang mga yon, ay ramdam pa rin niya ang presensya nila. Kailangan daw naming hintayin na maupos ang 5 kandila kasi pagkatunaw ng mga yon ay may kailangan pa siyang dasalin bago niya tuluyang maitaboy ang mga multo. Parang nakaramdam ako ng awa sa mga bata, pero sabi naman ni Mang Hiner, hindi ko kailangang maawa. Saan man magtungo ang mga kaluluwa ng mga paslit ay hindi na sila makakaramdam ng sakit, lungkot, dahil hindi nila iniisip na mga multo na lang sila. Darating ang oras na makakatawid din sila sa liwanag. Mga anghel sila sa kabilang mundo, kaya wala kaming dapat ipag-alala. Ang intensyon lang daw namin ay mapaalis sila sa jeep. Dahil kung mananatili sila roon, maaari silang magdulot ng kamalasan, takot sa mga may third eye na posibleng makakita sa kanila, at aksidente ng hindi nila sinasadya. Dahil hindi sila dapat nasa loob ng isang pampasaherong sasakyan, ng isang bagay na ginagamit ng mga buhay. Alam ko na marami pa akong hindi naiintindihan sa mga sinabi ng albularyo. Mahaba pa kasi ang naging kwentuhan namin nun dahil nga hinintay pa naming maupos yung kandila hanggang sa tuluyan na ngang mamatay ang apoy. Kinabukasan, hinahanap ko si Mang Hiner. Sasabihin ko sana na ipapasara ko na sa kanya yung third eye ko. Kaso sabi ni tatay, maaga raw umalis. Nakatanggap kasi ng tawag mula sa anak. Na-stroke daw yung asawa niya sa probinsya, kaya nagmamadaling gumayak. Tinanong ko si tatay kung babalik pa ba si Mang Hiner sa amin. Hindi raw niya alam. Depende sa magiging sitwasyon ng pamilya niya. Wala akong nagawa kundi hayaan na lang munang nakabukas yung third eye ko. Isang gabi pauwi na ako ng pagdaan ko sa isang madilim na bahagi ng maluwag na kalsada ay may natanaw akong babae na nakatayo sa isang tabi. Para bang naghihintay ng sasakyan. Nakasuot ng mahabang bestida na kulay itim. Mahaba yung buhok. Kinutuban ako na baka hindi siya totoong tao. Nung malapit na ako sa kanya, ay inangat niya yung kamay niya. Pinapara ako. Wala na akong pasahero nun kasi pauwi na ako. Sige pa rin siya sa pagpara. Pagtingin ko sa mukha niya, wala siyang muka. At yung mga paa niya ay hindi nakatapak sa lupa. Sa takot ko ay pinaharurot ko ang jeep. Ligtas naman akong nakalayo at nakauwi. Marami pang kasunod na pangyayari na nakakita ako ng mga multo sa daan dahil nga nakabukas ang third eye ko. Hanggang sa hindi ko na kinaya. Naghanap ako ng ibang albularyong magsasara ng third eye ko. Ang nirekomenda ng kaibigan ko ay isa namang espiritista na mahusay daw sa pagsasara ng third eye. Nagtiwala na lang ako. Okay naman ang naging resulta. Mula nang ipasara ko ay nagkaroon na nga ng kapanatagan ng utak ko. Hindi na ako nakakakita ng mga multo. Good day po, Sir Neb. Sana ay nasa maayos kayong lagay sa mga sandaling mabasa nyo itong kwento ko. Ako nga pala si Myrick. Share ko lang ang isang kakaibang pangyayari sa aking buhay na naganap noon mismong araw ng hindi malilimutang 9/11 attack.
Katulad lang yon ng ibang mga araw para sa akin. 6:30 ako bumabangon para maghanda na sa pagpasok sa trabaho. Doon ako noon nagtatrabaho sa Lower Manhattan. Wala akong naramdamang kakaiba sa pagkakaalala ko. Maliban sa araw-araw ay tamad na tamad akong pumasok dahil nagsasawa na ako sa paulit-ulit kong gawain. Kaso wala naman akong magagawa dahil that time ay ako ang breadwinner ng pamilya ko sa Pilipinas. Nasa bus stop na ako nang mapansin kong naiwan ko pala yung cellphone ko. Bumalik ako sa apartment para kunin yun at pagbalik ko sa labas, huli na ako sa bus. Imbis na maghintay ng susunod, nagdesisyon ako na mag-taxi na lang. Ayoko sana kaso malilate na ako at baka mamemo pa. Sa tapat ng convenience store sa isang gilid ay may humintong lumang dilaw na taxi. Hindi ko na napansin ang company name at ang plate number. Sumakay na lang ako, dala ng pagmamadali. Lower Manhattan, Liberty Street. Yan ang sabi ko sa driver na tumango lang bilang tugon. Medyo matanda na siya, medyo kalbo. Nahahawig pa nga kay Danny DeVito pero mas payat. Wala pang 5 minuto. Napansin kong hindi kami dumadaan sa pamilyar na ruta. Hindi ko na lang pinansin kasi naisip ko, sa itsura ni Manong ay matagal na itong driver. Kaya siguradong kabisado niya ang mga rutang mas mainam na daanan. Pero habang patuloy kami, napansin kong parang wala na kami sa nakasanayan kong tanawin sa syudad. Wala akong nakikitang pamilyar na building. May mga kalyeng parang hindi na parte ng New York. Ang linis kasi, tapos masyadong tahimik. Walang pedestrian, walang ibang sasakyan. Kulay abo ang paligid. Parang wala sa normal na liwanag ng umaga. Doon na ako kinabahan at nagtanong kung nasaan na ba kami. Hindi siya sumagot. Napansin ko rin na tahimik ang makina ng taxi. Para bang hindi umaandar. Pero umuusad naman kami. Pagtingin ko sa labas, parang nasa ibang mundo na kami. Bigla akong nakadama ng panghihina pero nawala yung kaba ko. Narelax ako. Para ba akong nakahit-hit ng damo. Hanggang sa bigla na lang ay may sumabog at humuni ng napakatinis sa tenga ko. Tumigil yung taxi. Tumingin ako sa driver. Nakatingin din siya sa akin at sa unang pagkakataon ay nagsalita. "Huwag kang bumaba. Hindi pa oras." Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin noon. Pero nagulat ako. Kasi nagtagalog siya. Pilipino din pala ako. At bago pa ako makasagot o makapagtanong, umandar muli yung taxi. Sa pagkakataong yun, bumalik ang paligid sa normal. May mga bus, mga kotseng naghihintay sa stoplight. Bumalik kami sa lungsod. Pagliko namin sa isang kanto, kitang-kita ko na yung makapal na usok na umaakyat sa downtown Manhattan. Pumara ako sa tabi ng gasolinahan. Pagbaba ko, sunod-sunod na ang mga boses. Sigawan, tawagan sa mga cellphone. Nagkakagulo na. Base sa naririnig ko sa sigawan, may eroplano raw na bumangga sa World Trade Center. Napaupo ako sa bangketa dahil sa panginginig ng mga tuhod ko. Agad kong tinignan ang oras. 8:51 AM. Kung hindi ko naiwan ang cellphone ko, kung hindi ako bumalik para kunin yun at maiwan ng bus, kung hindi ako sumakay sa taxi, isa dapat ako sa naroon. Baka nasa elevator na ako paakyat. Madalas akong dumaan sa Liberty Street mismo dahil direktang ruta yon papunta sa opisina. Nandoon sana ako sa gitna ng trahedya. Halos mapahiga ako sa labis na panghihina. Makalipas ang ilang oras, kinumpirma na nga sa balita na may bumanggang eroplano sa Twin Towers. Pinilit kong hanapin yung taxi na sinakyan ko. Pero wala. Hindi ko maalala ang buong plate number. Hindi ko rin alam ang pangalan ng driver. Ni hindi ko nga matiyak kung tao nga ba siya.
Pero dahil sa pag-iiba niya ng ruta, nakaligtas ako. Noon ako naliwanagan sa mga salitang binanggit niya sa akin na hanggang ngayon ay nakaukit pa sa alaala ko. Huwag kang bumaba, hindi pa oras. Gets ko na. At ngayon ay mahigit 20 taon pa ang nadagdag sa buhay ko dahil sa pagsulpot niya at sa misteryosong taxi niya. Mga kapasta, maraming salamat po sa mga nakinig. Pakilike naman po ang ating video at subscribe na po yung mga hindi pa nakasubscribe. Mabilis ang shoutout lang po, pinapabati ni Ma'am Arian. Shoutout po kay Ma'am Mary Joy Katangay or Katangay. Sana po tama ang pagkakabigkas ko. Pero shoutout po sa inyo ma'am, maraming salamat po sa pakikinig sa channel ko. Tapos shoutout din po pala kay Rowena Placente. Mama pala ni Ma'am Mary Joy. So shoutout po kay Ma'am Mary Joy Katangay at kay Ma'am Rowena Placente. Pinapabati po sila ni Ma'am Arian Madison. Anyways, yan lang po ang episode natin para sa araw na ito mga kapasta. Muli po, ako po si Neb Quero. Magandang gabi po sa inyong lahat.